Nagpapatuloy ang kampanya ng mga Jehovah's Witnesses saan man sa mundo. Pag-uusapan natin yan sa espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW, syempre hatid ng Bantay OCW Foundation. Dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Gaano nga ba kaabala ang mga Jehovah's Witnesses worldwide sa kanilang mga gawain, lalo na sa special campaign ngayong buwan ng Setyembre taong 2023? Makakausap po natin ang isa sa mga spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon. Walang iba, ang profesor mula po sa University of the Philippines sa Los Baños, Professor Gary Montemayor. Hi sir, welcome sa ating palatuntunan. Hello po, magandang araw sa inyo at magandang araw din po sa mga nanonood at nakikinig ng programang ito. Nagulat ako sa sinabi ko, sabi ko palatuntunan. Wow! Kasi professor ka ng Development Communication, hindi ba? Opo. Kumusta yung paggamit ng mga language nga pala ngayon? Oo. Yung lengguwahe natin ngayon kasi ay nagbabago talaga. So noon, yung media natin ay radyo. So tinitingnan natin, sinasabi natin, talapihitan, di ba? May mga diba? ganon. Oo. Tune in. Tune sa in. talapihitan. Tama. Yan, Alam niyo ba oo. yon? Mga millennial o mas bata pa? Baka hindi na nila na alam yon. Totoo. Kaya nagulat din ako sa palatuntunan. Palatuntunan, bigla ko nasabi, ba't ko nasabi yun? Ngayon ko na lang ulit narinig yung palatuntunan. Programa na show. Welcome to the show. Yeah, Ganon. programa. Yan. Alam niyo po ganyan talaga. Professor ang aking kakwentuhan. So tama-tama nang maturuan tayo. Pero special campaign pa rin ang ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses. Worldwide po ito. Opo. Ngayong buwan ng Setyembre ay merong worldwide campaign ang mga saksi ni Jehovah. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang magazine na ang tema ng magazine ay Ano ang Kaharian ng Diyos. Napakagandang topic po nito kasi ang mga tao, iniisip nila syempre kung paano magkaroon ng mabuting pamahalaan o mabuting gobyerno na makakapagbigay ng solusyon sa iba't ibang mga problema, permanenteng solusyon sa iba't ibang mga problema ng lipunan. At naniniwala po yung mga saksi ni Jehovah na itong kaharian ng Diyos na ito ang magbibigay ng permanenteng solusyon sa lahat ng problema natin. So yung kaharian po na binabanggit ninyo ay pamahalaan. Opo, pamahalaan yan. Itong campaign na ito, actually, Miss Susan, ay ginawa na rin ito ng mga saksi ni Jehovah noong November 2020. Kaya lang dahil pandemic noon at hindi kami kumakatok sa mga bahay-bahay katulad ng ginagawa namin before pandemic, nag-letter writing kami at saka tumatawag din kami para ma-highlight itong topic na ito at maibigay ito sa mga tao. Pero ngayon, dahil nag-face-to-face na ulit, bumalik na ulit kami dun sa aming aktibidad na pag-ministeryo, pagbabahay-bahay sa mga tao, kumakatok ulit kami sa mga pintuan. Ito yung first time na itong kampanya na ito, ipapakilala namin ito sa mga bahay, sa mga tao. So pag sinabi niyo pong special campaign, ito nga ang buwan ng Setyembre, paano niyo ginawa yan? Talagang house to house, bahay-bahay, sa buong mundo? Opo. Kilala ang mga saksi ni Jehovah, Miss Susan, bilang organisadong grupo ng mga nagmiministeryo o naglilingkod. Kaya ang bawat kongregasyon o yung grupo ng mga saksi ni Jehovah sa isang lugar, meron silang organisado o sistematikong paraan kung papaano mako-cover yung tinatawag namin na territory o yung mako-cover yung lugar kung saan nandun yung mga tao. Kaya kumakatok kami sa mga bahay, wala kaming pinapalampas kasi organisado siya. Kaya kapag sinabi namin na campaign sa buong mundo, talagang hanggat posible, lahat ng tao ay makausap namin. So napaka-espesyal nung mensahe tungkol po sa God's Kingdom o yung kaharian ng Diyos na binabanggit ninyo, Professor Gary. Opo, napakahalaga nun. Ang totoo, Miss Susan, ang mga tao ay, halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, maraming nananalangin o nagdadasal nung tinatawag natin na Lord's Prayer. O sa Tagalog, ang tawag natin doon, Ama Namin, na sinasabi doon na
dumating nawa ang iyong kaharian. At alam yan ng mga tao. Kaya ibig sabihin, matagal na nating pinapanalangin na dumating yung kaharian na yon. Kaya lang, ano yung kaharian na yon? Ano yung Oo nga. pinapanalangin na yon? Yan, dyan nila makikita, mababasa yung sagot sa tanong na yan sa magazine na yon. Halimbawa, doon sa magazine na binabahagi namin sa mga tao, malalaman natin doon kung ano ba tong kaharian na ito na ibig sabihin na ito. Ito ba nasa puso ng tao o isa siyang pamahalaan? Sino ang hari sa kaharian ito? Kailan magsisimula ang mamahala itong hari na ito? At ano ang benefits? So ano yung gagawin ng kaharian na ito dito sa lupa, dito sa atin? Kaya napaka-exciting po na marami silang matututunan kapag nakuha nila yung magazine na ibinibigay namin ng libre. Wala pong bayad yon sa mga tao. So yung mga tanong na nabanggit niyo, Professor Gary, lahat yun pwedeng magsangkot sa bawat isa sa atin. Oh, yes po. Oo, at mahalaga yon kasi doon nakabatay yung ating pag-asa kung anong mangyayari sa hinaharap. Kanina nasabi ninyo, Professor, na ang kaharian po ng Diyos ang solusyon sa problema ng tao. Ano sa mga yon ang talagang ina-address o tinutumbok nitong Kingdom of God? Ang totoo, marami po tayong mga namamahala na talagang magagaling at saka gusto nila talaga na makatulong sa mga tao. Ang problema lang, hindi natin magawa ng permanenteng solusyon yung mga problema ng tao. Halimbawa ay krimen, Apo. o kaya ay giyera, Oo. o kaya ay pagkakasakit, tsaka kamatayan, at saka yung problema natin sa kapaligiran, yung tinatawag natin na climate change. Yan yung isa lang sa napakaraming mga problema na kinakaharap ng mga tao ngayon. Pero ang Biblia, kung papag-aralan natin yung Biblia, makikita natin doon kung paano gagawin ng kaharian na ito yung solusyon sa lahat ng problemang ito. Halimbawa, sinasabi sa Biblia na darating yung panahon, hindi na magkakaroon ng sakit ang mga tao. Yung mga pilay ay makakalakad, makakarinig ang mga bingi, at wala ng sakit at wala ng kamatayan. So yung mga sinasabi po ninyo ngayon, Professor, wala yatang tao o politiko na kayang ipangako yan kasi sila mismo pwedeng magkasakit, pwedeng mamatay. Opo, tama yon. Kasi limitado din kung ano yung kayang gawin ng mga tao. Kaya Opo. bagaman maraming mga magagaling talaga na mamamahala sa ating gobyerno, pero at meron naman silang naiitulong din, napapahaba yung buhay ng tao halimbawa. Pero yung kamatayan talagang hindi natin masolusyonan yan. Ganon din ang krimen at ganon din yung poverty o yung kahirapan. So, ang mga saksi ni Jehovah po ay naniniwala na yung kaharian ng Diyos lamang yung makakasolusyon, makakapagbigay ng permanenteng solusyon sa mga problemang ito. Kumusta po ang pagtanggap sa inyo ng publiko dito sa campaign na ito? Kapag po kumakatok kami sa mga tao, sa mga bahay-bahay, natutuwa kami kasi kapag in-explain namin yung dahilan kung bakit kami kumakatok at sinasabi namin na nagbibigay po kami ng pag-asa sa mga tao sa pamamagitan ng mensahe ng Biblia, natutuwa po sila at napaka-receptive ng karamihan sa mga nakakatok namin. Ibig sabihin lang nun na talagang hinahangad ng mga tao na magkaroon ng magandang buhay at magkaroon ng pag-asa sa hinaharap sa kabila ng napakaraming mga problema na kinakaharap natin sa ngayon. Tsaka napakanipis lang ng magazine. Kayang-kayang basahin ng isang Yes, upuan. kayang-kaya. Actually po, 16 pages lang yun. Oo nga. Yung magazine na yan. Kaya kahit isang upuan, kaya nating basahin from cover to cover. And bukod po sa mga kampanya na ginagawa ninyo ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, tuloy-tuloy pa rin yung mga convention po ninyo, no? Opo, ang convention namin ay nagsimula nung May. Aha. Tapos natapos nitong last week ng August. Mga halos 70 po na conventions yan sa buong Pilipinas. Siyempre ginawa din to sa buong mundo. At alam niyo po ba, Miss Susan, na 75 years ago, sa kasaysayan ng mga saksi ni Jehovah sa Pilipinas, ginanap po 75 years ago ang pinakaunang district convention o regional convention ng mga saksi ni Jehovah. Ganun nakatagal yan? Oo, ganun nakatagal. 75 years na po kayo 75 nag-assemblea? years. Oo, Oo. tama po. Ito po ay ginanap noong August 20 to 22, 1948. Oh, wow. Tagal na, no? Katatapos lang ng World War II. Yes, kakatapos lang. Sa Bacolod City. Yun ang una? Yun yung pinakauna. Okay. At ginanap ito sa isang venue na ito yung pinakasikat noon nung panahon na yon dun sa lugar na yon. Ang tawag doon University Club. Opo. Oo, at mga 2,000 yung umattend
doon sa convention na ito. Pero Dati, hindi lang mga taga Bacolod yung dumano nun. opo, May mga galing din sa iba't ibang panig ng bansa. yes po. Ang makikita nyo dyan sa picture, no, na yung ilan sa mga dumalo nung 1948 na landmark na convention na iyon. Dati, Miss Susan, ang tawag sa kanya District Convention o kaya Oh. District Assembly. Pero ngayon, Regional Convention na ang tawag sa Yan kanya. po yung once a year lang na ginagawa Yes. ninyo. So, 3 days po ito. Mhm. 3 days ito usually. Meron pang ibang mga asambleya o pagtitipon ng mga saksi ni Jehovah na ginaganap. Ang tawag naman namin doon mga circuit assemblies. Mga tigi isang araw lang po ito. Mhm. So sa isang buong taon, 3 yung schedule ng mga pagtitipon na ito. Malaki ang pagtitipon na ito. At yung regional convention ay isa lamang dito sa 3 ito. Napaka-busy ninyo, Sir Gary, kasi ikaw, professor ka, may mga trabaho din, yung mga kasamahan ninyong Jehovah's Witnesses, nagbabahay-bahay kayo, nagko-convention at marami pang iba. Opo, napaka-busy po talaga namin at maraming ginagawa. Kasi kami din ay ordinaryong mga tao na nagtatrabaho sa bahay, naglalaba, Totoo. nagluluto. Pero on top nun sa mga ginagawa po namin ay itong mahalaga din na kailangan gawin na i-share yung mabuting balita ng kaharian sa mga tao at turuan sila. Nagtuturo kami ng katotohanan mula sa Biblia. Mhm. Well, natutuwa kami, Sir Gary, na nakakwentuhan ka namin ngayon dito sa programa. Kung mayroon ka pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, lalo na sa iba't ibang panig ng mundo, yung inyong paanyaya dito sa inyong special campaign, nasa inyo po ang pagkakataon. Go ahead po. Yan. So, ngayong buwan po ay merong special campaign ng mga saksi ni Jehovah tungkol sa magazine na Ano ang Kaharian ng Diyos. Siguro po ay merong kakatok sa inyong mga bahay at mabibigyan kayo ng magazine. Pero kung hindi po kayo nabigyan ng magazine, ay pwede po ninyong i-download ang for free itong magazine na ito sa website ng mga saksi ni Jehovah, ang jw.org. Sasagutin po nito yung lahat ng mga basic na tanong tungkol sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat po hanggang sa muli, Sir Gary. Salamat po. Professor Gary Montemayor, mga kaibigan ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Pero siya rin po ay isa sa mga spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon. May kinalaman sa kanilang special campaign at syempre yung ika-75 taon na po ng mga asambleya ng mga Jehovah's Witnesses dito sa Pilipinas. Congratulations po sa inyo. Ito ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.